Iabot mo sa akin yung pana, Ipong. Ako na ang bahala sa buhayang to. Ito, Kuya Kaloy. Mukhang maganda-gandang putahe yan pagka nagkataon. Teka. Paano natin yan madadala, pre? Saka, sobrang laki. Baka tayo pang lunukin yan. Huwag kayo maingay. Baka tumakbo Ang gugulo nyo. Isang bitaw ng sibat at kaagad iyong tumama sa batok ng buhaya. Kaagad ay nagkikikisay ito sa sobrang sakit, ngunit hindi magawang tumakbong palayo. Nadali mo, pre. Kaya lang mukhang kailangan pa ng isa. Hindi pa mahina yan. Baka tayo pang gawin niyang hapunan. Gusto mo ako naman ang aasinta? Gamit niyang sibat. At mangkikilos na silang muli nang isang matigas at galit na boses ang narinig nila mula sa di kalayuan. Hoy! Itigil niyo yan! Mga wala kayong awa. Mga wala ba kayong puso? Bago po natin simulan ang kwento, huwag po ninyong kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Maraming salamat. Tara na, kwentuhan na tayo. Sa isang liblib na baryo ng Marikaban sa May Palawan, nakatira ang pamilya ni Nonoy. Isa siyang simpleng binata na kasama ng kanyang mga magulang upang maging katuwang ng mga ito sa bahay. Mahirap lamang ang buhay nila sa baryo, ngunit masaya naman at nagmamahalan. Ang kanyang ina na si Lydia ay nakararanas ng kahinaan ng kalusugan dahil sa sakit na hika. Ang kanya namang ama na si Emong ang siyang laging abala sa pag-aasikaso ng kanilang mga alagang baboy at mga inahing manok. Iyon ang naging kabuhayan ng kanilang pamilya at nagbibigay ng pang-araw-araw na pangangailangan nila. Saan ka ba nang galing, Nonoy? At halos magdidilim ka ng makauwi. Sita sa kanya ng kanyang ama na si Tatay Emong habang kumakain sila ng hapunan kinagabihan. Doon lang po tayo sa ilog. Nalibang lang ako ng konti sa tanawin. Ang ganda ng agos ng tubig doon Para kasing kakaiba yung daloy ng tubig kanina. Tugon ni Nonoy. Ano ka ba naman, anak? Halos lampas 3 dekada ka nang pabalik-balik doon. Mula pa noong bata ka, hindi ka pa rin ba nagsasawa sa kakatingin sa ilog na yon? Pasensya na po, tay. Yung ilog lang po kasi talaga yung tanging alaala ng kabataan ko. Saka hindi lang naman po ako tumatambay doon. Nangunguha din ako ng mga kahoy. Ayun nga ho, ibinilad ko na sa likod ng bahay. O siya, sige na. Tapusin mo na yung pagkain mo nang sa ganun makapagligpit na ako. Mahinahon na wika naman ng nanay na si Lydia. Ako na pong bahala dito, nay. Huwag na po kayong magpapagod. Bawal po sa inyo ang masyadong magkikikilos. Tugon ni Nonoy. Nang lumalim ang gabi, ay nakahanda na sila para sa pagtulog. Mayroong sariling silid si Nonoy na katabi ng kanilang maliit na banyo sa lababo. Samantalang ang kanya namang mga magulang ay magkakasama sa kabilang silid na malapit sa pintuan. Nang maramdaman niyang tulog na ang mga ito, ay marahan siyang tumayo at tinungo ang kanyang aparador kung saan niya inilagay ang isang bagay. Doon ay kinuha niya ang isang kulay puti at tila hugis sungay ng kalabaw na kasing laki ng kanyang hintuturo. Bahagyang pakurba iyon at may talim sa dulo na tila hinasa ng maraming taon. Habang nakatitig doon ay muling nagbalik sa kanyang alaala ang naganap kanina sa ilog kung papaano niya nakuha ang bagay na yon. Habang abala na nasa ilog, matapos magsitakbo ng 3 kabataan na namamana ng buhaya, bigla niyang naramdaman ang mga kaluskos sa bandang gilid ng ilog. Dahan-dahan siyang naglalakad palapit sa pinanggagalingan ng ingay. At doon nga ay nakita niya ang buhaya na sugatan sa gilid ng ilong. Dito pa pala yung buhaya na huhulihin sana nila kanina. Marahil nagtago lang to kanina sa ilalim ng tubig para makaiwas sa panganib. Bulong niya sa sarili noon. Nang makalapit sa buhaya ay nakita niya ang tila panghihina nito, ang mabilis na paghabol ng hininga. Naroon pa ang sibat ng pana na nakatarak sa batok nito. Sa awa
ay hindi niya na inalintana pa ang panganib na maaaring mangyari. Dali-dali ngunit marahan siyang lumapit sa naturang nilalang na animoy nakasandal sa malaking bato sa gilid ng ilog. At dahil nga laki siya sa ilog at liblib na lugar, kahit paano ay may kaalaman siya sa mga paunang lunas upang gamutin ang sugat na dulot ng anumang bagay. Nang makatiyak na hindi na kumikilos ang buhaya, ay tinalian niya muna ang bibig nun ng lubid. Matapos ay dahan-dahan niyang hinugot ang sibat na nakatusok pa rin sa batok nito. Naramdaman pa niya ang bahagyang pagkislot nito nang lubusan na niyang maalis ang sibat. Itinapon niya sa malayong lugar ang sibat kasabay ng pagkuha niya ng mga halamang gamot na maaaring ipangtapal sa sugat ng buhaya. At nang makabalik ay maingat niyang itinapal iyon sa batok nito kung saan ang bahaging may pinsala. Teka, bakit parang binubukan niya ang bibig niya? Kakainin mo ba ako? Sambit niya nang makitang unti-unting bumubuka ang bibig ng buhaya. Sa takot ay napalayo siya mula rito. Ngunit dahil nakatali nga ang bibig nun ay bahagyang pagbukas lamang ng bunganga ang nagawa nito. Mula sa bibig ng buhaya ay nakita ni Nonoy na inilabas nito ang kulay puti na hugis pakurbang sungay na may matulis na duluhan. Matapos iyon ay tila nagdahilan lamang ito at mabilis na kumilos, sabay umilalim sa tubig. Nakita pa niya ang pagkawag ng buntot nito at sa isang sandali lang ay tangi ang lubid na nakatali na lamang sa bibig nito ang kanina ang naiwan. Nagpapalutang-lutang sa tubig iyon. Teka, nasa na yun? Ang bilis na mo makaalis. Hindi mo lang nagpasalamat sa akin. Ay, teka, ano kaya to? Ito lang? Ito lang ang iniwan niya sa akin kapalit ng panggagamot ko sa kanya. Ay nako. Doon ay mas nakita niya ang itsura nito sa malapitan. Habang hawak niya iyon at matamang tinititigan ay isang malamig na hangin ang dumampi sa kanyang batog at tila ba may kakaibang init na humahaplos sa kanyang mga braso. Ngunit ipinagsawalang bahala na lamang niya iyon sapagkat normal na sa kanya ang ganoong pakiramdam sa tuwing naroon siya sa ilog. Baka uwi na nga, maggagabi na rin pala, baka hinahanap na ako nila tatay at nanay. Iuwi ko na lang tumamaya doon sa bahay at doon ko tititigan. Bulong niya sa kanyang sarili at nilagay na sa kanyang bulsa ang nakuha niya sa buhaya. Nasa ganoon siyang alaala nang magulat dahil sa pag-atake ng ubo ng kanyang ina. Bigla ay nagbalik siya sa realidad. Mabilis na muling itinago ang maliit na sungay at inipit iyon sa pinakailalim na salansan ng kanyang mga damit sa aparatura. Matapos ay nagmamadaling lumabas ng kwarto upang silipin ang kanyang ina. Mabuti na lamang at nagising na pala ang kanyang ama upang asikasuhin ito at bigyan ng tubig na maiinom. Magandang umaga po, Lolo Gamay. Saan po ba kayo galing? Narinig niyang bati ng kanyang tatay habang nasa loob siya ng bahay at naguhugas ng kanilang pinagkainan isang umaga. Magandang umaga rin sa'yo, Emong. Kakagaling ko lang doon sa bahay nila Naldo. Kinamot ko kasi yung anak nila na si Lisa. Pabalik-balik daw kasi yung lagnat. At tama nga ang hinala ko. Inaaswang na naman yung bata. Ganoon po ba? Bakit napakaaga naman yata? Ikamusta naman si Lisa? Ayos na ba siya? Kaninang madaling araw pa ako roon. Sinundo ako ni Naldo at hindi na raw kaya ng anak niya ang sakit ng tiyan. Kaya nagpasama ako sa apo kong si Waldo. Ayun, pinauna ko nang umuwi at nagugutom na raw. Ayos naman na si Lisa. Kailangan na lang niyang inumin yung mga halamang gamot na iniwan ko roon. Mabuti naman po kung ganon. Lolo, hindi po ba ninyo natukoy kung sino ang aswang? Baka kasi isa sa mga kapitbahay lang natin yun at tinatawanan lang tayo sa tuwing mapag-uusapan natin siya. Aba halos sunod-sunod na pangyayari nang nagaganap dito sa atin. Mahirap matukoy kung sino siya, pero hindi ako titigil na hanapin at alamin gamit ang aking kakayahan para makilala kung sino ang lintik na aswang na yan. Kahit ang maging kapalit pa ay ang buhay ko, hahanapin ko siya. Sagot naman
ng matandang albularyo. O nga po nung nakaraang buwan, si burog na anak ni Aling Bobby ang natagpuan na walang buhay sa maisan. Nakakaawa rin ang nangyari sa batang yon dahil halos buto na lang ang natira. Hay nako. Maya-maya ay napalapit si Lolo Gamay sa kausap at may ibinulong. May palagay ako na hindi taga rito sa baryo natin ng aswang na yon, sapagkat tahimik lamang ang aking langis ng lana. Kung taga rito yon, ay mabilis ko lamang siyang makikilala dahil makikita ko ang hudyat ng aking langis na nasa bahay. Matapos ang pag-uusap na iyon ay nagpaalam na ang matanda upang umuwi. Nagtungo naman sa babuyan si Tatay Emong upang asikasuhin ang kanyang mga alagang baboy. Kasunod ay hinarap naman nito ang kanilang mga alagang manok. Makalipas ang ilang linggo ay naging maayos naman ang sitwasyon sa baryo. Tila hindi na nasundan pa ang mga huling naganap na pagpatay ng walang bakas ng sino mang gumawa. Ngunit isang araw, nagulantang sila sa isang masamang balita. Maraming salamat sa pagbili ng isda, Tatay Emong. Masarap yan sa bawan sa talbos ng kamote. Ay, oo nga po pala. Nabalitaan na ba ninyo yung nangyari kay Lolo Gamay? Anong kamo? Hindi pa. Bakit ano bang nangyari kay Lolo Gamay? Patay na raw Pero ewan ko kung kagabi pa o kanina lang. Usap-usapan kasi sa daungan na natagpuan na lang daw kaninang umaga yung katawan niya doon sa may damuhan na wala ng buhay. At hiwa-hiwalay, parang pinagpupunit-punit. Ay, sus Mariosep, hindi ba Emong kausap mo lang yun noon nakaraan? Singit naman ni Nanay Lydia sa usapan. Yun na nga sino kaya ang may gawa ng mga lintik na pagpatay na yan? Natulalang sambit ni Emong. Totoo ba yung narinig ko, Tay? Napatay na daw si Lolo Gamay. Kung totoo man yun, paano na tong baryo natin? Sino na kaya ang magiging tagapaggamot na may mga malubhang karamdaman? Nag-aalalang turan ni Nonoy. At isa pa, kahit paano naman, hindi direkta nakakasugod ang aswang sa atin dahil nariyan pa si Lolo Gamay noon. Pero ngayon na wala na siya, ay nako, mukhang delikado na talaga ang baryo natin, Emong. Natatakot ako para sa kaligtasan ng pamilya natin. Turan ni Nanay Lydia. O sige po, Tatay Emong, Ate Lydia, tutuloy na ako. Ang dami ko pa kasing ititindang isda Ibinalita ko lang sa inyo para alam nyo rin. Mag-iingat po kayo ha. Nakakatakot na ang panahon ngayon. Paalam, Nonoy. Huling turan ni Idang bago tuluyan nang umalis at nagsisigaw upang ilako ang dalang mga isda. Napabuntong hininga na lamang si Tatay Emong nang sila-sila na lamang ang magkakaharap. Aminado siya na siya mismo ay nakadama rin ng matinding takot ng mga oras na yon sapagkat wala na ang kanilang tagapagligtas laban sa gumagalang aswang. Halos magluksa ang buong baryo dahil sa pagkamatay ng nag-iisang albularyo sa kanilang lugar. Kung noon ay malakas pa ang loob nila kahit papaano dahil may proteksyon sila mula sa matanda, ngayon ay tila magkakasabay na nabalot ng takot ang lahat ng residente. Lahat sila ay iisa ang kinatatakutan. Walang iba kundi ang takot sa pag-atake ng aswang na ngayon ay malaya ng nakakagala at walang kakumpetensya. Isang gabi, matapos ang araw ng libing ni Lolo Gamay, habang mahimbing na natutulog si Nonoy sa kanyang silid, ay nagkaroon siya ng isang panaginip. At ang panaginip na iyon ay tila totoong nangyari at hindi isang likha ng isip lamang niya habang siya'y tulog. Nonoy, ako si Ulangon, ang dakilang inkantado mula sa mundo ng Lakandiwa. Nais kong ipabatid sa iyo na ang inuwi mong bagay na mula sa buhaya ay hindi lamang isang ordinaryong gamit. Iyan ay magiging pananggalang at kasangkapan mo upang puksain ang aswang at upang lutasin ang kababalaghan at lagim dito sa inyong baryo. Iyon ang agimat ng ngipin ng buhayang iniligtas at ginamot mo. Umaalingaw-ngaw na tinig ng boses lalaki, ngunit pawang kulay puting liwanag lamang ang kanyang nakikita mula rito. Teka, bakit ako? At anong gagawin ko doon? Paano yun magiging pananggalang? Hindi ko yun alam gamitin.
Pwede bang isoli ko na lang sa'yo, tapos sa iba mo na lang ibigay? Tila nauutal na turan ni Nonoy sa kanyang panaginip. Ikaw lamang ang natatanging napili ng agimat na iyan upang magmamay-ari sa kanya, Nonoy. Iyon ay dahil sa busilak at kabutihan ng iyong puso. Iniligtas mo ang kaisa-isang sugo ng aming hukbo. At iyon ay ang buhaya na muntik nang mapatay ng 3 salbahe ng araw na dumating ka. Muling tugon na ng engkanto. Pero paano ko yung magagamit? Paano yung magkakaroon ng silbi para mailigtas ko ang buong baryo namin laban sa aswang na sinasabi mo? At kung kilala mo naman pala kung sino ang aswang na yon na sumasalakay sa amin, bakit hindi mo na lang sabihin sa akin para pagtutulong-tulungan na lang namin puksain yun? Tila nanginginig sa takot na tanong ni Nonoy kay Ulangon. Iyon ang pagsubok na kailangan mong gampanan, Nonoy, dahil ikaw ang napili ng agimat na yan. Ikaw lamang rin ang may kakayahang tumuklas kung sino ang iyong tunay na kalaban. Sapagkat kung sasabihin ko ito sa'yo, ay kusang mawawalan ng bisa ang agimat ng ngipin ng buhayang hawak mo. Paliwanag ng engkanto. Matapos noon ay isang malamig na hangin ang pumalibot sa paligid, kasabay ng paglaho ng nilalang. Maya-maya ay biglang napabalikwas ng bangon si Nonoy. Uhaw na uhaw at tila pagod na pagoda. Malinaw pa sa isipan niya ang natapos na napanaginipan. Akmang babalik na sana siya sa pagtulog nang mamataan niya ang tila liwanag na nagmumula sa loob ng aparadora. Bagamat nakasarado yon, ay nananaig pa rin ang liwanag na nagmumula sa loob nun. Dali-dali siyang tumayo upang tignan kung ano ang bagay na yon. At laking gulat niya nang pagbukas ng aparadora ay nakita niya ang kumikinang na bagay na nakuha niya mula sa buhaya. Tila hinihila ang kanyang mga kamay na kunin iyon. Kaya naman dinampot niya ito at walang ano-ano ay kaagad siyang nakadama ng labis na init sa buong katawan. Ngunit ilang minuto lang ang lumipas ay kaagad siyang nagbalik sa normal. Ngunit pakiramdam niya ay bigla siyang nagkaroon ng kakaiba at pambihirang lakas. Tila ba hindi na siya ang dating si Nonoy. Simula din noon ay tila ba may naguutos sa kanya na palaging dalhin at ilagay sa bulsa ang agimat na yon. Kaya naman, iyon nga ang kanyang nakasanayan. At habang tangan niya ang agimat na yon, ay pakiramdam niya na tila ba walang hangganan ang kanyang lakas at kakayanan. Emong, itong anak mong si Nonoy parang napapansin ko parang may kakaibang mga kilos niya nung nakaraang araw. Puna ni Lydia sa asawa, isang umaga nang nagpapakain ito ng mga baboy. Kala ko ako lang ang nakakapansin, ikaw rin pala. Nakita ko nga rin kung gaano naging maliksi ang kilos niya at galaw niya nitong nakaraan. Parang hindi napapagod sa buong maghapong gawain. Ang bilis din niyang makabalik sa tuwing pumupunta sa gubat at nangangahoy. Samantalang dati halos maghahapon yan doon. Tugon naman ni Emong. Baka naman naninibago lang tayo sa anak natin. Lampas na kasi sa pagkabinata yan. Tangan nga kasi at wala pang asawa. Baka nagmamature na. Tanging na isagot na lamang ni Lydia. Isang gabi, habang natutulog sila sa kanilang bahay, nakarinig sila ng mga iyakan at huni ng mga baboy mula sa kulungan ng mga ito. Mabilis na napatayo si Emong at kaagad niyang nakita ang malakas na pagsukal ng langis ng lana na nasa botilya na nakapatong sa altar sa kanilang silida. May aswang, Nonoy! Ang mga baboy at alaga nating hayop! Pasigaw na bulalas niya. Nagulat na lang sila nang makitang tila mabilis na hangin na lamang na tinakbo ni Nonoy ang labas ng kanilang bahay. Maya-maya ay narinig na nila ang isang pag-atungal ng nilalang na hindi nila matukoy. Emong, ang anak natin! Sisilipin ko lang si Nonoy, baka kung ano na nangyari sa kanya. Nag-aalalang turan ni Lydia. Hindi na, Lydia. Ako nang pupunta sa kanya. Dito ka lang. May aswang sa labas. At ang mga kagaya mo na may nararamdaman sa kalusugan ang isa sa mga pakay niyan. Doon ay kitang-kita niya kung paano malakas na ibinabalya ng anak niya
ang isang nilalang na kulay itim. Makintab ang balat na animoy, balat ng ahas na tuyot. At ang sukat nito ay tila katumbas ng 3 tao. Ngunit walang kahirap-hirap na binubuhat iyon ni Nonoy at paulit-ulit na hinahampas sa lupa. Sa halip na sumunod ay napatigil na lamang si Emong sa kanyang kinatatayuan. Gulat na pinapanood ang anak at tila hindi makapaniwala sa kakayanan nito. Matapos ay isang malakas na huling paghagis ng aswang sa ere ang ginawa ni Nonoy at inabangan nito ang pagbagsak noon. Nang bumagsak iyon sa kanya ay mabilis niyang itinarak sa dibdib nito ang hawak niyang matulis na agimat ng ngipin ng buhaya. Kumislap iyon ng ubod ng liwanag nang bumaon sa dibdib ng nilalang. Kaagad naman umusok ang buong katawan ng nilalang hanggang sa tila natunaw iyon at nabubulok. Kasabay ng masagana at nakakasulasok na amoy ay ang pag-aabo nito ng tuluyan. Matikas at paluhod na yumukod si Nonoy matapos ang pakikipaglaban sa kakatwang nilikha. Hawak pa rin niya ang agimat at wala siyang kaalam-alam na kitang-kita ng kanyang ama ang buong kaganapan. Maya-maya ay tumayo na siya at ipinagpagpa ang mga palad. Muli ay sinilid niya sa kanyang bulsa ang agimat at humarap. Nagulat pa siya nang makita ang kanyang ama na halos nandidilat pa rin ang mga mata at hindi makapaniwala. Samantala, nang makadama ng katahimikan si Lydia ay nagmamadali na rin siyang lumabas ng bahay upang siguraduhin na ligtas ang kanyang mag-ama. Ngunit isang nagtataka at namamanghang mukha ni Emong ang kanyang nasaksihan. Habang si Nonoy naman ay kumikilos na tila walang nangyari. Ano nangyari, Emong? Anak, Nonoy, saan ka galing? Nagtatakang tanong ni Lydia. Dyan lang sa baboyan, Nay. Tinignan ko lang yung mga alaga nating baboy at manok. Naipit lang pala yung paa ng isang baboy at umiiyak kanina. Halika na po, Tay. Nay, patulog na tayo. Masyado pang maaga eh. Tila pagwawalang bahala ni Nonoy saka nagpatiuna nang pumasok sa bahay. At dahil nga nasaksihan ay hindi na rin maiwasan ni Emong na magtanong sa anak. Nung una ay tila ayaw pang sabihin ni Nonoy ang totoo. Ngunit nang titigan siya ng ama at tila sinasabi nito na huwag na siyang magsinungaling ay napilitan na siyang isiwalat ang lahat ng tungkol sa agimat mula sa kung papaano at saan niya iyon nakuha hanggang sa kung papaano itinuro ng engkantong si Ulangon kung ano ang halaga noon. Hindi makapaniwala ang mag-asawa sa pambihirang kakayahan na biglaang natagpuan ng kanilang anak. Niyakap na lamang nila ito. Sa kabilang punto, may kabutihan rin namang dulot iyon sapagkat inisip na lamang nila na may malaking bahagi ang pagkakaroon ng agimat ng kanilang anak upang protektahan at iligtas sila at ang kanilang baryo laban sa kasamaan ng mga iba't ibang nilalang. Hindi ko magagawang ilihim ang tungkol dito, Tay. Paano kung isa sa mga kabaryo natin ang mga ilangan ng tulong ko? O kaya tayo rin mismo? Hindi maaaring tiisin ko na lamang sila at panoorin na unti-unting pabagsak na. Turan ni Nonoy isang araw habang magkakaharap sila ng kanyang mga magulang. Anak, iniisip lang namin ng inay mo na baka masamain ng mga kabaryo natin ang pagkatao mo. Baka isipin pa nila na ikaw ang may gawa ng lahat ng nagaganap na kababalaghan dito. Kilala ka nila at alam nila na hindi ka naman dating ganyan. Kaya paano sila maniniwala sa kakayanan mo? Yun nga, Tay eh. Kaya nga kailangan ipakita ko sa kanila kung ano ang kaya kong gawin. Nang sa ganun makumbinsi sila. Kaligtasan din naman nila ang iniisip ko eh. At ayaw nila o gusto, gagawin ko kung anong tama. Mahal na, Emong. Hayaan na lang natin si Nonoy. Mukha namang alam niya ang kanyang ginagawa. At nakita mo rin naman kung gaano niya kinaya yung nakalaban niya noon, hindi ba? Pigil at awat naman ni Lydia. Kung may makaharap pang mas malakas doon ang anak natin, paano kung may mas marami pang kagaya nila? Iniisip ko lang ang kapakanan mo, Nonoy. Tay, huwag po kayong mag-alala. Ako na po ang bahala sa aking sarili. Poprotektahan ko kayo ni Nanay.
Basta magtiwala lang tayo sa aking kakayahan dito sa agimat na to. Sa sinabing iyon at nakita ni Emong na determinasyon sa mukha ng anak, ay hindi na lamang siya nagsalita, sa halip ay niyakap na lamang ang anak at ang asawa. Isang maulan at malalim na gabi, tahimik na ang paligid. Nasa kalagitnaan na ng pagkahimbing ang mga tao sa baryo ng Marikaban, nang biglang nakarinig sila ng isang malakas at tila nakabibinging pagsigaw sa kapitbahay. "Tulungan niyo kami! May aswang sa bahay namin! May aswang!" Sigaw iyon ng isang boses ng batang lalaki. Kaagad na nagising si Nonoy nang makilala ang boses na 7 taong gulang na batang si Buboy. Mabilis siyang nagtatatakbo palabas na hindi alintana ang malakas na ulan at kidlat. Nagmamadali namang sumunod sa kanya ang mga magulang habang nag-aalala. Nonoy anak, mag-iingat ka! Halos isang segundo lang ang lumipas nang agad na marating ni Nonoy ang bahay nila Buboy. Ganoon siya kabilis. Doon ay nakita niya ang aswang na may pakpak na animoy, pakpak ng panigi, matibay at malapad. Nakatago sa ilalim ng kama ang mga magulang ni Buboy habang si Buboy ay mabilis na kinarga ni Nonoy. Matapos ay pinaupo niya ito sa upuan na malapit sa kanyang likuran. Ako ang harapin mo, kapon ng demonyo! Mabilis na naagaw niya ang atensyon ng nilalang. Napabaling ito sa kanya habang tumutulo ang mga kulay berdeng likido mula sa bibig nito. Galit at mabilis itong sumugod sa kanya, ngunit kaagad niyang itinaas ang agimat at itinusok sa mukha ng aswang. Nagliwanag iyon at nagbigay ng matinding pagkasilaw sa nilalang. Napaatras iyon ngunit hindi pa rin nagpatinag. Muli ay sumugod iyon sa kanya sa ikalawang pagkakataon. At ang pakay ay ang batang si Buboy na nasa kanyang likuran. Ngunit mabilis ang naging kilos ni Nonoy. Kaagad niyang muling kinarga si Buboy habang hawak pa rin ang nagliliwanag na agimat sa kanyang kanang kamay. Habang hawak niya si Buboy ay paunti-unti silang nagtutungo sa kinaroroonan ng mga magulang nito. Ano? Hindi ka makalapit, di ba? Sige, lapit. Nang tuluyan ka maging babantot na pulbos kagaya ng alaga mo. Kuya Ramon, Ate Mila, pwede na kayo lumabas dyan. Huwag kayong mag-alala, hindi makakalapit sa atin ang pangit na mabahong aswang na to. Pagsisiguro ni Nonoy habang hawak pa rin ang agimat na nagpapamalas ng walang katapusang liwanag. Mabilis na gumapang palabas mula sa ilalim ng kama ang dalawa. Kasunod nun ay mabilis na ibinigay ni Nonoy si Buboy sa mga ito. Kuya Ramon, hawakan niyo si Buboy. Dito lang kayo sa likod ko at wag na wag kayong aalis kahit na anong mangyari. Bili ni Nonoy sa mag-asawa. Habang nasa ganoon silang pag-uusap ay tila nakabawi ang aswang nang mailihis ni Nonoy ang hawak na agimat. Malakas ang pag-angil nito na tila galit na galit at gigil na gigila. Muli ay sumugod ito, subalit mabilis na sumalubong sa kanya si Nonoy. Sinubukan niyang itarak sa katawan ng aswang ang matulis na agimat na ngipin ng buhaya. Tinamaan iyon sa tiyan. Agad na nagkikikisay, ngunit hindi na tinaga. Muling sumugod si Nonoy upang tiyakin na hindi ito makakarating sa kinaroroonan nila ni Buboy. At sa muli niyang pagsugod ay malakas siyang tumalon sa ere na halos umabot na sa may bubungan ng bahay at malakas na sinipa ang batok ng aswang. Kaagad na natumba ang nilalang paharap. Nakadapa ito sa may sahig at tila hindi makakilos. Muling lumapag si Nonoy at sa pagkakataong yun ay tila nagiilaw na ang kanyang mga mata sa galit habang nasa harapan siya nila Buboy at tila hinaharangan ang mga ito. Ngunit unti-unti ang naturang aswang ay nagbabago ng mas nakakatakot na anyo. Nagkaroon iyon ng mga sungay sa mukha at lumaki ang ibabang parte ng bibiga. Nagkaroon din iyon ng buntot na tila ba kawangis ng buntot ng isang buhaya. Ngayon mo ipakita ang tunay na kakayanan mo, aswang. Isa kang sagabal sa aking mga plano. Matagal na ako namiminsala sa baryong ito nang walang sino mang may kakayahang humadlang sa akin. At nang tapusin ko ang buhay ni Tandang Gamay, ang buong akala ko ay mas magiging malinis na ang lahat ng aking binabalak.
Pero nakikialam ka, bata. Yun ang akala mo, kampo ng dyablo. Dahil hanggat buhay at nandito ako, hindi ka magtatagumpay sa anumang plano mo. Matapos iyon sabihin ay naglabas ng mga mahaba at matutulis na galamay ang naturang nilalang na nagmumula sa ulo nito. Akmang pupulupot iyon kina Buboy at Ramon at Ate Mila, ngunit tila nag-aapoy sa galit si Nonoy at mabilis na hiniwa-hiwa ang mga galamay na iyon gamit ang kanyang agimat. Kaagad na naghiwa-hiwalay ang mga galamay at nagkikikisay pa iyon ng malaglag sa may sahiga. Halos hindi naman makapaniwala si Mila sa mga nakikita at nakayakap sa asawang si Ramon. Habang si Ramon naman ay nakatakip ang mga palad sa mukha ng batang si Buboy. Mas lalo namang nangalaiti sa galit ang aswang sa kanilang harapan. Kasunod nun ay muling itinaas ni Nonoy ang kanyang agimat at sa isang iglap ay naging dalawa iyon. Ang isa ay hawak niya sa kabilang kamay at ang isa naman ay hawak niya sa kabila pa. Sa puntong yun ay ibinuka ng aswang ang kanyang malapad na pakpak at mas humaba pa ang mga sungay nito sa mukha, kasabay ng mabilis at agresibong pagsugod sa binata. Ngunit tila isang kidlat sa bilis na hiniwa-hiwa at ikinarak ng binata ang hawak niyang agimat sa katawan ng kalaban. Biglang napahinto iyon sa kanyang harapan, habang si Nonoy naman ay tila kalmado na matapos ang mabilis na pagkilos ng sunod-sunod para hiwain ang kalaban. Biglang tumahimik ang paligid habang impit na pag-ungol na lamang ang naririnig mula sa nilalang. Maya-maya, isa-isang naglaglagan ang bawat parte ng katawan nito sa kanilang harapan. Unang nahulog ay ang ulo, kasunod ay ang dalawang mahabang kamay na tila mga galamay. Kasunod naman ay ang kalahati nitong katawan, hanggang sa nadurog-durog na iyon at nagkagutay-gutay na kumalat sa may sahiga. Ang ibang parte nun ay napunta sa mga paa nila. Matapos nun ay muling ipinagdikit ni Nonoy ang agimat na naging dalawa. At nang magkadikit na iyon ay muling nagsanib upang muling mag-isa. Tumungaw sa pintuan ng bahay ang kanyang mga magulang. Bitbit ni Tatay Emong ang langis ng lana, habang dala naman ni Lydia ang kumpul ng bawang mula sa kanilang kusina. Itay, mabuti dala niyo yung mga yan. Wala nang kalaban, ngunit para makatiyak tayo na hindi na siya babalik, kailangan natin siyang sunugin at gawing abo. Turan ni Nonoy. Kagad na ibinigay ni Tatay Emong sa kanya ang bote ng langis at kasunod ay inabot naman ni Nanay Lydia ang bawang sa anak. Sinabuyan ni Nonoy ng langis ang hiwa-hiwalay na katawan ng nilalang, ngunit laking gulat niya nang biglang lumitaw ang tunay na anyo sa nagkahiwa-hiwalay na ulo at mukha nito. Ate Idang! Ate Idang! Ikaw ang aswang! Pabulong ngunit gulat na sampit ni Nonoy. Ikaw palang matagal nang namimisala sa lugar naming hayop ka. Ang galing mo magmaang-maangan. Kunwari wala kang alam, lintik ka. Gigil na sambit ni Tatay Emong nang makilala si Idang. Bagamat nananahimik sa kinaroroonan ay hindi rin maiwasan ng mag-asawang sina Ramon at Mila ang magulat nang matuklasan na ang aswang pala sa kanilang baryo ay ang tagalako ng isda na si Idang. Ito pala ang nagbalita kina Tatay Emong at Lydia ng pagkamatay noon ni Lolo Gamay. Ganoon talaga ang mga aswang, Itay. Magaling silang manlilang at magagaling silang mandaya ng tao. Mabuti na lamang at narito ang agimat ng ngipin ng buhaya. Ngayon ay ligtas na ang baryo natin laban sa mga masasamang nilalang na to. Turan ni Nonoy. Kung ganon, anak, sino pala yung nakasagupa mo doon sa may babuyan natin noon? Takang tanong naman ni Tatay Emong. Isa lamang iyon sa mga alaga niya. Utusan, alipin ng kanyang kasamaan. Tugon ng binata. Pero ngayon, ligtas na tayo. Wala na tayong dapat pang ipag-alala. Ligtas na ang ating baryo. Ligtas na tayo. At kung sakali man na meron pa rin magtangka, hindi ako magdadalawang isip na gamitin muli ito sa kanila. Huling wika ni Nonoy bago lumapit sa mga magulang at yumakap sa mga ito.
Bakit ikaw nandito? Asan ang mga anak ko? Magtapat ka nga sa akin. Ano ba ang nililihim mo sa akin? Kaya ka ba lumaya sa bahay namin dahil may tinatago kang lihim sa amin? Ano bang sinasabi mo, ate? Hindi kita maintindihan. Ikaw ba ang aswang na pumapatay sa gabi? Bago po natin simulan ang buong kwento, nais ko po sana kayong anyayahang mag-subscribe kung bago lamang po kayo dito sa aming channel. Paki-like and comment and share na rin po. Maraming salamat. Tara, kwentuhan na tayo. Duguan si Harold at napatakbo na lamang ng tamaan sa kanyang braso ng isang sibat mula sa mga tanod na umiikot sa buong barangay para hanapin ang salarin na nambibiktima tuwing sasapit ang gabi. Kapitan Isagani, tinamaan ko ang aswang. Malapit na natin siyang mahuli. Tumakbo siya sa manggahan. Wika ng isang tanod na kasama ng punong barangay na si Isagani. Wag, masyadong delikado kung susundan natin siya sa ganitong oras ng gabi. Masyadong madilim ang paligid. Hindi sapat ang dala nating mga gasera para makita natin ang buong paligid. Ang isa pa, hindi natin lubos alam kung ano ang kakayahan niya at baka may kasama pa siyang iba. Sayang, hindi ko man lang nakita ang mukha niya. Para kahit hindi natin siya mahuli, kung nakikilala na natin siya, madali na lang natin siyang mahuhuli at mapupuntahan. Paghihinayang ng tanod na nakatama kay Harold. Samantala nagising ng alanganing oras ng gabi ang magkapatid na sina Marlon at Nerissa. Mga anak ni Harold. Hinahanap ang kanilang ama na bigla na lamang nawala sa kanilang tabi. Kuya, nasaan si tatay? Lagi na lang niya tayong iniiwan sa gabi. Sana hindi muna niya ginawa yun. Dahil bagong lipat lang tayo dito sa lugar na ito. Baka kung anong mangyari sa atin habang wala siya. Tanong ng bunsong anak na si Nerissa. Hindi ko rin alam, Nerissa. Nagising na lang ako na wala siya sa tabi natin eh. Isipin mo na lang, naghahanap buhay si tatay para meron siyang mapakain sa atin. Kuya, gusto ko makita si tatay eh. Natatakot ako dito sa bagong bahay na nilipatan natin. Hanapin na lang natin kaya si tatay sa labas. Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Dito pa nga lang sa loob ng bahay natatakot ka na. Paano pa pag nasa labas na tayo? Mas madilim at hindi natin alam kung ano ang meron doon. Huling sabi ni Marlon. Nagulat ang magkapatid nang biglang bumukas ang pinto at nakita nila ang sugatang ama na si Harold. Tay, ano po nangyari sa inyo? Yan na nga ba sinasabi ko eh. Bakit po kayo may sugat sa braso? Tay, kailangan magamot po natin yung sugat ninyo para matigil ang pagdurugo. Mga anak, huwag kayo masyadong mag-alala sa akin. Hindi naman ganoon kalaki ang sugat na aking nakuha eh. Kinabukasan araw ng kapistahan ng patron ni San Jose de Padua. Natigilan at natakot ang ibang bisita nang biglang dumating si Harold na balbas sarado na may suot na sombrero at may hawak pang bote ng alak. Dapat pinapaalis na yung ganyang klaseng tao. Baka magsimula pa ng gulo dito. Marami pa naman ang mga tao. Ay naku, sang-ayon ako sa sinabi mo. Masama pang impluwensya sa mga batang nakakakita sa kanya. Sa totoo lang, nakakatakot at pati ako natatakot sa kanya. Baka nga, siya pa yung aswang na hinahanap kagabi. Palihim na pinagmamasdan ni Harold ang maraming bisitang nakikipiesta sa barangay Anahaw na matatagpuan sa bayan ng San Jose. Maliban sa piyesta, ay dinarayo din ng mga turista ang lugar dahil sa kakaibang ganda ng dagat na mayroong puti at mga pinong buhangin. Walang kaalam-alam ang mga taong to na nasa delikado na ang kanilang buhay dahil kapag nagtago na ang araw, sigurado may maririnig na naman na sigaw na hindi malaman kung saan nagmula. Bulong ni Harold sa kanyang sarili. Oh Harold, nandito ka pala. Kung hindi ka pa pagtitinginan ng maraming tao, hindi pa kita mapapansin. Katunayan, kanina pa kita hinahanap eh. Nagbabaka sakaling matagpuan kita dito. At buti nakita kita.
Pero mukhang hindi maganda ang pagkakataon ngayon dahil may hawak ka na namang alak. Sino palang kasama mo? Maikling tanong ng nakakatandang kapatid ni Harold na si Elena. Nagulat naman ako sa'yo. Bigla-bigla ka na lang kasi sumusulpot ate. Medyo nakainom lang ako. Hindi naman ako lasing eh. Balita ko, nag-asawa ka na daw. Biruin mo kahit ganyan ang itsura mo. Laging lango sa alak may pumatol pa sa'yo. Sabi ka naman magsalita. Kung humakin mo ko parang hindi mo ko tinuturing na kapatid Nilalambing ka lang. Halos wala na kasi akong balita sa'yo simula nung lumayas ka ng bahay. Ilang taon nang nakakaraan. Dahil hindi ba boto ang mga magulang natin sa relasyon ninyo? Bakit nga pala hindi mo sinama ang asawa mo? Di sana, nakilala ko naman siya. Hindi naman talaga sumasama ang asawa ko sa mga ganitong okasyon. Masyado kasing mahiyain yun eh. Bakit nga pala hinahanap mo ko? Naghahanap kasi ako ng bagong bahay na matitirhan. Patutulungan kita dyan kapatid. May alam akong pinapaupahan malapit sa bahay na tinutuluyan namin. Katunayan, iniwan ko nga ang mga anak ko doon. May anak ka na rin? Kailangan makilala ko ang mga pamangking ko at para madaanan na rin natin yung sinasabi mong bahay na pwedeng lipatan. Malalaki na sila. Maganda nga yung sinasabi mo para makilala ka na rin nila. Maiba nga pala ako. Nabalitaan mo ba yung usap-usapan sa nangyari kagabi? Anong balita? Halos kakarating ko lang din eh. Kaya di ko alam kung anong balita ang tinutukoy mo. Alam ni Harold na ang tinutukoy ni Elena ay ang tungkol sa nangyari sa kanya. Pero mas ginusto niyang magkunwari para hindi siya paghinalaan. Muntik na daw mahuli ang aswang na naghahasik sa tuwing pagsapit ng kadiliman. Alam mo te, ang tanda-tanda mo na, nagpapaniwala ka pa rin sa mga tungkol sa aswang na yan. Teka, paano mo mapapaliwanag yung mga bangkay na nakita sa daanan, nawakwak ang mga tiyan, tapos tinanggalan pa ng laman loob? Hay, sa dami ng masasamang tao dito sa mundo, kahit ano kaya nilang gawin. Hindi natin alam kung ano ang motibo ng gumawa nun. Pwede kasing magnanakaw lang talaga, tapos sinadya niyang kunin ang laman loob para mapunta ang atensyon sa kunwaring aswang. Habang nagsasalita si Harold, ay napansin ni Elena ang makapal na telang nakatali sa braso ng kapatid. Harold, bakit nakabalot yung braso mo? Sugat ba yan? Wala yan te, huwag mo na pansinin. Malayo sa bituka yan. Te, maganda siguro kung kumain muna tayo. Medyo nagugutom na ako eh. At para malagyan na rin tong sikmura ako ng pagkain. Hindi lang puro alak. At para mapuntahan na rin natin yung bahay na sinasabi ko sa'yo. Sa pagtalikod ni Harold ay napansin ni Elena na parang umiiwas si Harold na pag-usapan ang sugat na nakuha nito. Wala na lang siyang nagawa kundi ang pagmasdan ang paglalakad ng kanyang kapatid habang papalayo sa kanya. Dahil doon ay nagkaroon siya ng paghihinala na parang may inililihim ang kapatid na ayaw nitong ipaalam sa kanya. Matapos kumain ng magkapatid sa handaan ay agad silang nagpunta sa bahay nila ni Harold at doon nakilala niya sila Marlon at ni Risa. Kasunod ay pinuntahan na rin ang sinasabing bahay na agad namang napapayag nila ang may-ari para maupahan ni Elena. May kalapitan din ang bahay na yon sa bahay na tinitirhan nila ni Harold. Bakit pala umalis ang nakatira dito? Usal ni Elena habang pinagmamasdan ang buong paligid. Natatakot po kasi ang nakatira dito dahil sa balitang may kumakalat daw na aswang. Sa totoo lang, sa tagal kong nakatira dito, dati pa nga madalas alanganin na ako umuwi. Pero sa awa ng Diyos wala namang nangyayari sa akin na masama. Malaki na ang perwisyong nagagawa ng kumakalat na balita. Noong taon nga lang, kapag sa araw ng kapistahan, halos hindi mo alam kung saan ka pupunta sa dami ng mga dayuhan na dumadayo. Kaso pero ngayong taon, kahit marami pa rin ang tao, halos kalahati lang yung nawawalang bilang kung ikukumpara noon. Malungkot na sagot ng babaeng nagpapaupa. Ganun po ba? Baka dahil sa sinasabi ko sa iyo magbago ang isip mo at umalis ka kaagad dito sa lugar namin.
Hindi naman po siguro dahil malapit lang naman ang tinutuluyan ng kapatid ko dito. Matapos na samahan ang kapatid na si Elena sa kanyang inuupahan, ay muling bumalik si Harold sa kanilang tinitirhan. Mga anak, bakit hindi niyo inubos ang dala kong pagkain? Tay, nag-usap po kami ni Kuya Marlon na hindi na namin uubusin ang pagkain para may makain kami bukas nang sa ganun hindi na po muna kayo lumabas ng alanganing gabi para maghanap ng pagkain namin. Kailangan niyo po talaga magpahinga. Lalo na't may sugat pa kayo na dapat pagalingin. Sabi ni Nerissa na kanyang anak. Mga anak, salamat sa pag-aalala ninyo. Pero hindi maaaring hindi lumabas si tatay dahil kailangan kong magtrabaho gabi-gabi. Dahil walang kasiguraduhan kung kailan tayo makakahanap ng maraming pagkain. Mali natin, mamaya na pala yung araw na marami akong makikita na pagkain. Hindi na sumagot ang mga anak sa paliwanag ng ama dahil pakiramdam nila na kahit ano pa ang sabihin nila ay hindi nila mapipigilan ang kanilang ama na hindi lumabas ng bahay sa tuwing sasapit ang dilima. Kinagabihan muling sumapit ang dilima, bumangon si Harold habang tulog ang dalawang anak na si Marlon at Nerissa. Pinakiramdaman niya ang tahimik na madilim na paligid na tanging ang hiram na sinag ng buwan na lamang ang siyang nagbibigay liwanag sa buong paligid. Habang naririnig ang maliliit na ingay na mula sa iba't ibang hayop at insekto. Bahagyang sumilip lang sa isang maliit na butas si Harold at nang makita niyang walang tao sa paligid ay doon lang siya nagdesisyon na lumabas. Walang kaalam-alam si Harold nagising pala ang isa niyang anak na si Marlon. Pinapakiramdaman lang siya upang sundan kung saan siya pupunta. Nang maramdaman niya na nakalabas na ng bahay ang ama, ay mabilis din siyang bumangon upang ito ay sundan. Nerissa, gumising ka. Kuya, saan na si tatay? Bumangon ka dyan. Kung hindi ka babangon, ako na lang ang susunod sa kanya bago pa makalayo si tatay. Hintayin mo ko, ito na, babangon na. Sa sobrang dilim ng paligid, halos hindi na nila matanaw kung saan pupunta ang kanilang ama na si Harold. Nerissa, bilisan mo. Bilisan mo maglakad. Kung babagal-bagal ka dyan, hindi natin makikita kung saan pupunta si tatay. Binibilisan ko na nga Halos hindi ko na nga nakikita ang nilalakaran ko para lang hindi tayo maiwan. Sa hindi inaasahan, sa sobrang pagmamadali ni Nerissa, ay natapilok nang makaapak siya ng bato. Aray ko! Aray! O ano nangyari sa'yo? Pag-aalalang tanong ni Marlon. Kuya, ang sakit ng paa ko. Teka, kaya mo po bang maglakad? Kailangan na natin magmadali. Hindi ko makita si tatay kung saan dumaan Gusto mo bang kargahin na lang kita para mas mabilis tayo? Bigyan mo naman ako ng kahit ilang minuto. Ipapahinga ko lang tong paa ko. Napansin ni Marlon na totoong nahihirapan ang kanyang kapatid kaya pinagbigyan niya ang kahilingan nito. Habang nagpapahinga sila ay naisip na lamang ni Marlon na magkwento upang malibang sila. Alam mo ba kapatid, kapag napapadaan ako sa bayan marami akong naririnig na hindi magandang balita sa nangyari sa lugar na to. Kuya naman, huwag ka namang manakot, sumasakit na nga tong paa ko dahil sa pagkakatapilok. Tapos, eto ka dinadagdagan mo pa ang kaba ko. Samantala, narating at pumasok si Harold sa isang bahay kung saan nakatira ang isang babae na nagngangalang Grace. Oh, mabuti naman at nakarating ka na. Bakit pa ang tagal mong dumating ngayon? Gutom na ako. Gusto ko nang makakain ng laman ng tao. Reklamo ng babaeng kausap ni Harold na si Grace. Ang aswang na pinag-uusapan ng mga tao na nabibiktima sa kalagitnaan ng gabi. Ang tagal kasi matulog nila Marlon at Nerissa, kaya sinigurado ko munang tulog na sila bago ako bumangon. Sa bagay, mas maganda na yung nag-iingat ka. Baka hindi mo napapansin nasundan ka na pala ng mga anak mo at iyon ang magiging daan para mapahamak tayo. Huwag ka namang mag-alala pagdating sa bagay na yan. Nag-iingat talaga ako. Maganda siguro na simulan na natin kung saan dapat natin gawin. Mauna na akong lumabas. Magtitingin-tingin muna ako sa paligid kung saan magandang mag-abang
para naman malaman na rin natin kung saan posibleng dumaan ang mga tanod. Napapansin ko masyado ka nang nag-iingat ngayon Puna ni Grace habang nakatingin kay Harold. Alam mo bang masyado nang mainit ang tao ngayon, lalo na sa bayan. Halos ang laman ng usapan nila ay ang mga taong binibiktima mo. Kaya dapat magdoble ingat tayo. Lalo ka na. O siya, alis na ako dito. Dito ako sa bandang kaliwa pupunta. Ikaw ang bahala kung anong gusto mong gawin. Basta siguraduhin mo lang na medyo malayo ka sa akin. At kung sakaling dumating ang mga tanod, alam mo na kung anong gagawin mo. Sa paglayo ni Harold mula sa kinalalagyan ni Grace, ay muli itong nagmasid at seryosong pinakiramdaman ang paligid. Inoobserbahan ang bawat ingay na naririnig at pilit na tinitignan ang bawat sulok na maaaring daanan ng mga tanod. Pagkaraan ng kalahating oras, habang nag-uusap ang dalawang magkapatid na si Nerissa at Marlon na may edad 17 taong gulang, gulat na gulat si Nerissa. Biglang may narinig silang sigaw na nagmula sa kalagitnaan ng mga punong kahoy na nakapaligid. Hindi maintindihan ni Marlon ang nararamdaman nang marinig ang sigaw. Gusto niyang puntahan dahil malapit lang ang pinanggagalingan nito. Ngunit nandoon pa rin ang pag-aalala para sa kanyang nakababatang kapatid na si Nerissa na nahihirapang maglakad. Nerissa, okay ka lang ba? Dito ka lang, hintayin mo ko dito. Titignan ko kung saan nanggagaling yung sigaw. Baka nandun si tatay. Ayaw ko nga kuya, natatakot nga ako tapos iiwan mo ko dito mag-isa. Kung ayaw mong iwan kita dito, wala na tayong magagawa. Okay sana kung kaya mong maglakad Sa tulong ng pag-akay ni Marlon kahit masakit ang paa ni Nerissa ay pinilit nitong tiisin ang sakit upang makarating lang sa pinanggagalingan ng sigaw. Kahit mabagal ang pag-uusap, ang mahalaga ay makarating sila sa pag-aakalang naroon ang kanilang ama na nangangailangan din ng tulong. Matapos ang ilang hakbang ay narating nila ang lugar na pinagmumulan ng ingay na narinig nila. Nanlaki ang mga mata ng magkapatid nang makita nila ang isang nakakatakot na nilalang na kinakain nito ang tiyan ng isang taong nakahiga. Sa sobrang takot ay hindi nila halos maigalaw ang buong katawan. Hindi man lang maihakbang ang mga paa. Lumakas ang kabog sa dibdib at halos hindi na maalis ang tingin sa nakita. Mabuti na lamang ay isang tao ang humila at nagtago sa magkapatid bago pa sila makita umapansin ng nakakatakot na aswang na abala at sarap na sarap sa ginagawa nitong pagkain ng mga laman loob ng isang tao. Tita Elena, mabuti dumating kayo. Anong ginagawa niyo dito? Alam niyo bang masyadong delikado sa lugar na ito? Kailangan makaalis na kayo at makabalik tayo kaagad sa bahay ninyo. Hawak-hawak ni Elena ang mga kamay ng pamangkin at handa na sana nitong alalayan ang dalawa nang mapansin nito na nakatulala at hindi pa rin makakilos si Nerissa dulot ng sobrang pagkabigla sa nakitang karumal-dumal na pagpatay ng aswang sa kanyang biktima. Nerissa! Nerissa! Anong nangyayari sa'yo? Tita Elena, ano pong nangyayari sa akin? Mamaya ko na ikwento sa'yo kung ano ang nangyari. Ang importante, makalayo tayo dito sa lugar na to. Tahimik na bumalik ang tatlong magtiyahin. Sinunod nila si Marlon at Nerissa ang bawat sasabihin ng kanilang tiya Elena. Hanggang sa makauwi sila sa bahay. Sa pagkakataong to, ay naimasmasan si Nerissa sa pagkakatulala habang si Marlon ay hindi pa rin makapaniwala sa kanyang nasaksiyan. Maganda siguro kung dito muna kayo sa bahay ko. Mamaya ko na lang kayo ihahatid kapag maliwanag na at sumikat na ang araw para naman ligtas kayo. Ano ba talaga ang ginagawa ninyo doon? Tia Elena, gusto lang po namin sundan si tatay kung saan siya pupunta para kapag nakita namin siyang nahihirapan sa paghahanap ng makakain namin, itutulungan po namin siya. Kaya lang po, hindi namin siya nasundan dahil natapilok po ako sa daan. At nakita namin yung aswang. Utang po namin ang buhay namin sa inyo, tita. Baka po, pag hindi kayo dumating,
Baka po kami nang kasunod na patayin ng aswang na yun eh. Tatamaan talaga sa akin yung tatay ninyo. Kapag nakita ko siya, hindi siya marunong kung papaano ingatan kayo. Alam naman niyang may mga balita sa bayan na may kumakalat na aswang dito. Pero patuloy pa rin siyang lumalabas kahit alanganin ng gabi. Mabuti na lamang may narinig akong nag-uusap-usap doon. At doon ko kayo nakita na naglalakad. Kaya sinundan ko kayo. Paliwanag ni Elena. Ilang oras ang lumipas ay nagulat si Harold nang makita niyang wala sa loob ng bahay nila ang dalawa niyang anak. Agad itong lumabas at hinanap ang mga anak. Kung saan-saan ito pumunta hanggang sa nakasalubong niya ang mga tanod at si Kapitan Isagani na nag-iikot. Magandang gabi sa iyo, Harold. Saan ka pupunta sa ganitong klaseng oras ng gabi? Hindi ka ba natatakot na maaari kang patayin ng aswang dito? Nagtataka at naghihinalang tanong ng punong barangay. Magandang gabi rin po sa inyo. Kayo po pala yan, Kapitan Isagani. Sa totoo po niyan natatakot nga po ako baka makasalubong ko ang sinasabi nilang aswang. Pero mas natatakot po ako na baka may mangyaring masama sa mga anak ko. Katunayan hinahanap ko ang mga anak ko na sina Marlon at Nerissa. Ganun ba? Sige, tutulungan ka na rin namin na maghanap. Gusto mo bang sumama na lang sa amin para kahit papaano iligtas ka na rin? Salamat po kung ganun, Kapitan. Mas maganda po siguro kung hindi na lang ako sasama sa inyo para mas marami ang naghahanap sa mga anak ko. Lumipas ang ilang oras at hindi nahanap ni Harold ang mga anak nito. Nang makitang maliwanag na ay naisipang puntahan ni Harold si Grace para itanong kung may napansin ba siya sa mga anak niya. Bakit nandito ka? Masyado namang maaga ang pagpunta mo. Mamayang gabi na ulit tayo magkita. Pagtatakang tanong ni Grace. Hinahanap ko kasi sila Marlon at Nerissa. Pagbalik ko sa bahay parehong wala sila. Baka nakita mo sila. Pinagbibintangan mo ba ako na baka sila ang kinain ko? Kahit aswang ako, kahit papaano ay nakakakilala pa rin naman ako kung sino ang bibiktimahin ko. Kung hindi baka matagal na kitang pinatay. Kung ako sa'yo bumalik ka na ng bahay mo, baka nakabalik na sila dahil hinihintay lang nila na lumiwanag bago bumalik sa bahay nyo. Sabi ni Grace. Hindi sumagot o umimik si Harold at agad itong bumalik sa bahay nila. Nabawasan ang takot niya sa dibdib nang marinig niya mismo kay Grace na hindi niya nakita ang mga anak. Kampante naman si Harold na wala namang ibang pumapatay ng tao sa lugar nila maliban kay Grace. Ilang hakbang na lang at makakarating na siya sa kanyang bahay nang mapansin ni Harold na may tao sa loob ng bahay. Ngunit nagulat siya na imbis na ang makita niya ay sina Marlon at Nerissa ay nakakatanda ng kapatid ang naabutan niya. Oh, nagulat ka ba? Akala mo mga anak mo ang tao dito sa bahay nyo. Teka, bakit ikaw nandito? Nasaan ang mga anak ko? Magtapat ka nga sa akin. Ano ba ang inililihim mo sa akin? Kaya ka ba lumaya sa bahay dahil may tinatago kang lihim sa amin? Nabigla si Harold sa sinabi ng kanyang kapatid na si Elena. Ano bang sinasabi mo, ate? Hindi kita maintindihan. Teka, ikaw ba ang aswang na pumapatay sa gabi? Natawa naman ako sa sinabi mo, te. Paano naman ako magiging aswang? Kung aswang ako, edi sana aswang ka na rin dahil magkapatid tayo. Maliban lang kung isa sa atin ang ampon. Siguro naman iisa lang ang nanay at tatay natin. Kung hindi ikaw ang aswang, saan mo nakuha ang sugat mo sa braso? Natatandaan mo ba nung kumalat ang balita na nasugatan daw ng mga tanod ang aswang pero nakatakas? Kaya naisip ko ikaw yung nasaktan dahil sariwang-sariwa pa ang sugat mo. Sinabi ko naman sa'yo na huwag mo nang intindihin tong sugat ko kasi malit lang to. Totoong may sugat ako sa braso pero nakuha ko lang to noong umakyat ako sa isang puno at nahulog ako. Nagkataon naman yung binagsakan ko may matulis na bagay at yun ang tumama sa braso ko kaya ako nasugatan. Alam mo bang sinusundan ka kagabi ng mga anak mo? Kaya nga wala sila ngayon dito sa loob ng bahay nyo. At alam mo rin bang nakita nila ang isang aswang na kinakain ang laman loob ng tiyan ng tao habang nakahiga to? Ano? Saan ba ang mga anak ko, te? Kailangan ko sila makausap. Kailangan nila ako ngayon. Sigurado natatakot ang mga yun, lalo na si Nerissa. Harold,
Sa ngayon, huwag ka munang magpakita sa mga anak mo. Hindi natin alam kung ano ang iniisip nila sa'yo. Baka iniisip nila na ikaw ang aswang. Dahil noong sinundan ka nila, aswang ang nakita nila. Di mo sila masisisi kung ganoon ang iisipin nila. Dahil kahit na ako, lubos na nakakakilala sa'yo napaisip na baka ikaw ang aswang. Ate, baka kung anong mangyari sa mga anak ko. Kaya nga nandito ako, tutulungan ko kayo. Sa ngayon nga, sa akin muna ang mga pamangking ko habang inaayos mo ang sarili mo. Saka ka na magpakita sa amin kung kaya mo nang maging tapat sa amin. Pagkatapos magsalita ni Elena ay agad itong lumabas sa bahay ng kapatida habang nananatiling nakatulala at malalim ang iniisip ni Harold. Pinag-uusapan ni Harold si Grace na wag muna siyang magpapatay ng tao dahil masyado nang mainit sa mga taong bayan. Sinabi din ni Harold na hindi rin muna siya magpapakita kay Grace, kaya habang wala siya ay wag muna siyang papatay ng tao dahil walang tutulong sa kanya na maghanap ng mabibiktima niya. Sumang-ayon naman si Grace sa sinabi ni Harold. 3 araw ang lumipas. Nanatiling hindi nagpakita si Harold sa mga anak niyang sina Marlon at Nerissa dahil sa takot nito na baka matakot sa kanya at isumpa siya ng mga anak. Kampante naman si Harold na nasa ligtas ang kanyang mga anak sa piling ng kanyang kapatid na si Elena. Samantala, muling dumating ang kalaliman ng gabi. Hindi maintindihan ni Grace ang kanyang pakiramdam dahil kahit anong pilit niyang kumain ng totoong pagkain ay hindi tinatanggap ng kanyang sikmura. Isinusuka lang niya ang lahat ng kanyang kinakain. Sa hindi maintindihang pagkakataon ay hindi napigilan ni Grace ang pag-iibang anyo dahil sa sobrang kagutuman. Namula ang 2 mata ni Grace habang lumalabas na rin ang mga mahahaba niyang matutulis na kuko. Nag-iba rin ang itsura ng mukha at buong katawan. At ang huli ay ang paglabas ng malapad na nakakatakot na pakpak. Ilang minutong lumipad ngunit walang nakita kahit isang tao na naglalakad sa lugar na kanyang pinuntahan. Hanggang sa maisipan nitong maghanap sa ibang lugar na hindi pa niya napupuntahan. Sa hindi mapaliwanag na pagkakataon, hindi mapakali si Harold sa kanyang pagkakahiga. Kinakabahan pero hindi naman niya alam kung anong dahilan kung bakit malakas ang kabog ng kanyang dibdib. Hanggang sa napagpasyahan niyang puntahan si Grace sa kanyang bahay. At laking gulat niya nang malaman niyang wala ito sa loob. Mas lalong lumakas ang kabog ng dibdib niya kaya agad itong tumakbo sa bahay ng kapatid niyang si Elena, kung saan naroroon ang 2 niyang anak na sina Marlon at Nerissa. Samantala sa labas ng bahay ni Elena, sa hindi inaasahan, ay doon pa napadpad si Grace para maghanap ng kanyang bibiktimahin. Agad itong lumapag sa may bubungan at unti-unti nitong sinisira ang bubong na yari sa dahon ng nyog. Dahil sa sobrang kagutuman ay hindi nakilala ni Grace na ang mga batang gusto niyang biktimahin ay ang mga anak ni Harold. Ilang minuto lang ang kailangan ng aswang na si Grace para makapasok sa loob ng bahay. Nakita niya sina Marlon at Nerissa at parehong masarap ang tulog. Mabilis niya itong nilapitan at ilang segundo na lamang ay handa na nitong wakwakin ang tiyan ni Nerissa at mabuti na lamang ay nagising at natunugan ni Elena na may sumisira sa kanyang bubong. Nang makita ni Elena na nasa tabi ng kanyang pamangkin ng aswang ay agad niyang kinuha ang isang matatalas na kutsilyo at mabilis na sinaksak sa likod ang nilalang. Napasigaw ang aswang na si Grace dahilan para magising sina Marlon at Nerissa. Aswang! Aswang! Marlon, Nerissa, tumakbo na kayo sa kabilang kwarto. Bilisan ninyo! Sigaw ni Elena. Hindi na napansin ni Grace na sina Marlon at Nerissa tumakbo sa kabilang kwarto. Mabilis na sinunggaban ng aswang na si Grace si Elena. Pilit na lumalaban si Elena gamit ang hawak nitong kutsilyo. Sa tindi ng lakas na meron ng aswang, ay walang nagawa si Elena nang bumaon ang matatalas na kuko nito sa kanyang sikmura. Mabilis na dumaloy ang dugo na siyang naging dahilan para bawian ito ng buhay. Agad na nilantakan ni Grace
ang laman loob ni Elena. Sa sobrang kagutuman ng aswang na si Grace, kahit naubos na ang laman loob ni Elena, ay patuloy pa rin itong naghahanap ng mabibiktima. Dahan-dahan itong naglakad patungo sa kinalalagyan nila Marlon at Nerissa. Kuya, anong nangyayari kay Tita Elena? Hindi ko na naririnig ang boses niya. Hindi ko na rin alam kung anong nangyari kay Tita eh. Sundin na lang natin ang sinabi niya na huwag tayong lalabas sa kwartong to kung hindi natin siya naririnig na kumakatok. Maya-maya, isang malakas na hampas sa pintuan ng kwartong pinaglalagyan nila na naging dahilan para mabuksan at masira ang pinto. Nang muling bumungad sa mata ni Nerissa ang anyo ng aswang, ay muling natulala at hindi na ulit makagalaw. Habang si Marlon ay lakas loob na tumayo sa harapan ng kanyang kapatid para ito ay protektahan sa papalapit na aswang. Naghahanda ng gamitin ng aswang kay Marlon ang kanyang matutulis na kuko nang biglang dumating si Harold. Grace, itigil mo yan! Nahinto ang aswang na si Grace nang marinig ang sigaw ni Harold. Di ba nag-usap na tayo at pumayag ka na hindi ka muna papatay ng tao hanggat hindi ako nagpapakita ng bahay mo? Pero bakit mo ginagawa to? At sa mga anak ko pa? Nakalimutan mo na ba na mga anak mo rin sila? Ano pong sabi niyo, Tay? Nanay namin ang aswang na yan? Akala ko ba patay na ang totoong nanay namin? Gulat na tanong ni Marlon. Habang nag-uusap ang mag-amang sina Harold at Marlon, ay tila naging estatwa ang aswang na si Grace. Naglalaban ang sigaw ng puso dahil sa sinabi ni Harold na anak niya ang gusto niyang biktimahin. Pero ang pananahimik ng aswang ay mabilis na nawala dahil mas nangibabaw ang pagiging aswang nito. Kaya tinangka pa rin itong atakihin ang anak na si Marlon. Mabuti na lamang ay mabilis na nakailag ang bata. Muling tinangka ulit ng aswang na si Grace na atakihin ang anak, pero sa pagkakataong to, isang sibat ang tumama diretso sa puso niya mula sa kararating lang na mga tanod na siyang naging dahilan ng tuluyang kamatayan nito. Matapos nun, muling nanumbalik ang katahimikan ng buong nayon dahil sa pagkawala ni Grace. Harold, hindi na ba kita mapipigilan sa pag-alis ninyong mag-aama? Hindi na po siguro, Kapitan. Wala na akong mukhang ihaharap sa taga rito. Una po sa lahat, salamat sa malawak na pangunawa po ninyo. Napakalaki ng kasalanan ko sa sobrang pagmamahal ko sa asawa ko. Kahit alam kong hindi magandang ginagawa niya, tinutulungan ko pa siya. Dahil sa akin namatay pa ang ate ko. Dahil lang sa pagpoprotekta niya sa mga pamangkin niya. Kung hindi pa kayo dumating, pati ang mga anak ko siguro baka napatay na rin ang aking asawa. Huling tugon ni Harold bago sila umalis sa baryong iyon na mag-aama. At dito na po natatapos ang ating kwento. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli. Ang angkan ng Ramos ay mga kilalang albularyo sa buong Santa Monica at iisang pamilya lang ang kanilang karibala. Walang iba kundi ang angkan ng mga Santos. Mapagpalang araw sa lahat at sa mga nakikinig dito sa channel. Shout out sa inyong lahat at ako nga pala si Jason Ramos, 18 years old. Ang bunso sa aming angkan. At habang lumalaki nga ako, ay nasaksiyan ko na ang gulo sa aming pamilya. Lalo na pagdating sa mga Santos. Ewan ko kung paano nag-umpisa ang tunggalian sa pagitan naming angkan. Naabutan ko na lang kasi na palagi na lang nagsasagupaan ang aming angkan. Ang alam ko lang ay matagal nang pinagbibintangan ng aming pamilya ang mga Santos na aswang. Kahit ano nga ang gawin ay hindi na talaga ata magkakasundo ang aming angkan. Dahil lalong tumatagal ay mas lumalala pa ang away sa pagitan ng aming mga pamilya. Sa totoo lang, ay wala naman akong pakialam sa mga gulo sa aming pamilya dahil sa totoo lang ay hindi ko gusto maging albularyo. Ewan ko ba sa mga miyembro ng pamilya namin kung bakit gustong-gusto nila ang pagiging albularyo. Para kasi sa akin
ay gasgas na ang pagiging albularyo sa makabagong panahon. Pero sige, wala naman akong magagawa kung hindi gusto na talaga nila na maging albularyo. Pero ako ay sigurado na ako na gusto ko nang umalis sa baryo na ito. Puro away na lang kasi ang aking nakikita at sobrang nakakasawa na ito. Ngunit ilang taon na ang hidwaan na ito, pero hindi ko inaasahan na mas lalala nang subukan ko na ligawan ang bunsong babae ng angkan ng Santos na si Elisa. Sobrang ganda kasi ng dalaga at napakahinhina, kaya hindi ko maiwasan na magkagusto dito. Ngunit hindi ko akalain na ang simple kong pagkakagusto ay pagsisimulan ng matinding away at pagdanak ng dugo sa parehong panig ng pamilya. Noon ko pa talaga napapansin si Elisa. Magkatabi lang din kami kasi ng bakuran at palagi ko itong nakikita hanggang sa tuluyan na nga kami tumuntong sa aming tamang edad. Naglakas loob na ako na kausapin ito. Isang umaga nang mag-isa ito sa kanilang bakuran ay naisip ko itong kausapin upang kilalanin. Nang makita niya nga ako sa kanilang bakuran ay halata sa kanya ang gulat at tila natatakot. Pilit ko naman siyang pinapakalma at sinabi na gusto ko lang siya na makilala at makipagkaibigan. Subalit tila takot na takot talaga ito sa akin at grabe din ito kung lumayo sa akin. Bahagya naman akong nasaktan dahil ito lang ang unang pagkakataon na ginawa ko ang ganitong bagay. Parang binuhusan pa ako ng malamig na tubig nang magsimula na itong sumigaw ng malakas. Halos napatakip na nga lang ako sa aking tenga dahil sa tinis ng sigaw nito. Ilang sandali lang ay naglabasan na ang kanyang pamilya. Napangiwi na lang ako at nagmamadali na lang na umalis sa kanilang bakuran bago pa ako masaktan ng angkan ni Elisa. Sobrang nagtataka lang ako kung bakit iwas na iwas talaga ang angkan nila sa amin. Naisip ko nga dahil siguro kami ay mga weirdo at albularyo. At hindi ko alam na doon na pala mag-uumpisa ang lahat ng gulo na mararanasan ng aking pamilya. Pagpasok ko ng bahay ay hindi ko sinabi ang nangyari na insidente sa pagitan ko at ng mga Santos. Nawala na lang din kasi sa isip ko dahil sa inis na aking nararamdaman. Nang mga oras na iyon ay nagdiretso na ako sa aking kwarto at hindi ko namalayan na nakatulog na ako. At ilang sandali lang ay nakarinig na ako ng malakas na sigawan ng aking pamilya. Nalimpungatan nga ako at napabalikwas ng tayo dahil sa gulat. Nang may masmasan naman ako ay agad akong sumilip sa bintana at madilim na pala. Nasa ikalawang palapag nga pala ang aking silid at nang tumingin ako sa baba ay nakita ko na may dalang itak at buntot pagi ang aking pamilya. Nataranta naman ako na bumaba sa sala upang malaman ang nangyari. At tumambad sa akin ang magulong sala at nagkakagulo ang buo naming pamilya. Nang iikot ko nga ang aking paningin ay nakita ko nga may malalim na sugat sa tiyan ang isa sa aking pinsan. Halos lumabas na nga ang laman loob nito. Napilit na nilalapatan ng lunas. Sobrang nagulat ako sa mga nangyari sa aking paligid at hindi ko alam ang aking gagawin. Nabalutan na rin ako ng takot nang makita na ang ilan pa sa aming angkan ang wala ng buhay. Ang iba sa aking mga kamag-anak ay umiiyak na rin sa takot at sobrang nagkalat na rin ang dugo sa buong paligid. Wala naman akong katanungan kung ano ang nangyari dahil lahat ay may kanya-kanya ng ginagawa. Samantalang ako ay nakatayo lang doon at natulala na lang sa aking pwesto at nanginginig ang mga tuhod. Hindi ko alam kung may lakad pa ba ako na malalakaran palabas ng bahay upang makita ang nangyayari. Nakita ko na lang ang aking sarili na naglalakad na papunta sa pinto at napalunok na lang ako ng aking laway. Kailangan kong malaman ang nangyari at naglakas loob ako na sumilip sa pinto. At nanlaki naman ang aking mga mata nang makita na ang ibang miyembro ng aming angkan na ganap ng albularyo ay nakikipaglaban sa hindi ko mawari na nilalang. Ang nilalang na ito
ay mga anyong aso na itim at may matatalas na kuko. Ngunit mas malaki ito kumpara sa mga normal na aso. Nanlaki naman ang aking mata nang mapagtanto na ito ata ang tinatawag nila na aswang. Natulala na lang ako doon dahil ito ang unang pagkakataon ko na makakita ng aswang. At akala ko hindi totoo ang mga ito at nasa isip lang ng aming angkan. Ngayon ay nakikita ko na ang mga ito na nakikipaglaban sa aming angkan. Nang mapatingin naman ako sa labas ng aming gate ay nakita ko doon na nakatayo ang ilang miyembro ng angkan ng mga santos. Hindi ko naman maiwasan na maisip na baka ito nga ang mga aswang. Napatakip na lang nga ako ng aking bibig dahil sa gulat. Hindi ako makapaniwala na ang babae na aking nagustuhan ay isa palang aswang. Ito ata talaga ang dahilan kung bakit may alitan ang dalawang angkan. Isang angkan ng albularyo laban sa angkan ng mga aswang. At nakumpirma ko na lalo, ang mga aswang ay mga santos nang magbago sila ng kanilang mga anyo. Lalabas na sana ako ng bahay upang tignan ng mas malapitan ang nangyayari. Ngunit agad naman akong hinila ng aking pinsan papasok sa aming bahay. Nang lingunin ko naman ang mga tao ay kita sa kanila ang takot at pag-aalala. Bigla ko tuloy na alala ang nangyari kanina at naisip na baka ako ang may kasalanan kung bakit humantong ang lahat sa ganitong sitwasyon. Napaupo na lang ako sa semento at nilamon na rin ng konsensya. Hindi ko mapapatawad ang aking sarili kung ako ang dahilan ng gulo na nangyayari ngayon. Sobrang dami na ng nasugatan at sobrang dami na rin sa aming angkan ang namatay. Nangilid na lang ang luha sa aking mga mata at binalot na ako ng takot sa mga maaaring mangyari. Pilit naman akong pinapakalma ng aking pinsan pero tinabig ko na lang ang kanyang kamay at nagmamadali akong tumakbo papunta sa aking kwarto. Sinarado ko na lang ang aking kwarto at nagkulong doon. Subalit dinig na dinig ko pa rin ang iyakan, sigawan at pakikipaglaban ng aming angkan. Pilit ko nga tinatakpan ng una ng aking tenga upang hindi marinig ang mga iyakan, sigawan at kung ano-ano pa. Sobrang duwag ko ng mga oras na yon, Mr. Narrator, at nananatili na lang ako sa loob ng aking kwarto. Hanggang sa tuluyan nang tumahimik ang paligid, kaya tumayo ako upang sumilip sa bintana. At nakita ko nga ang nakahandusay na aking angkan at papunta na dito ang mga aswang. Natataranta naman ako na bumaba ng bahay at nakita na natataranta ang aking mga kamag-anak. Napatingin naman ako sa paligid at nakita ko ang itak at buntot pagi at agad ko itong pinulot. Bala ko sanang pigilan ang mga aswang upang makatakbo pa ang ilan sa aking mga kamag-anak. Pero nagulat ako sa kanilang ginawa dahil kaming bagong henerasyon ay pinagtulakan nila na tumakas sa likod ng aming bahay. Samantalang ang aming mga tiyahin ay handa ng magbuwis ng buhay pati na rin ng aking mga magulang. Napatulo na lang ang luha sa aking mga mata at hindi makapaniwala na nangyayari ito sa aming pamilya. Pilit ko na ngang gustong pumasok ulit sa aming bahay pero hinila na ako ng aking mga pinsan. Nagagalit nga ako sa mga ito at sinumbatan sila na iiwan na lang namin basta-basta ang aming mga magulang. Nakatanggap naman ako ng malakas na sampal sa aking nakakatanda na pinsan na si Monica. At doon ay para akong natauhan sa lahat ng nagaganap sa aming pamilya. Sasayangin mo na lang ba ang sakripisyo ng ating pamilya upang iligtas tayo? Sige, kung gusto mo nang mamatay dito na walang laban, maiwan ka mag-isa. Pero kami, tatakas kami at muling ibabangon ang ating pamilya at maghihiganti. Umiiyak na saad niya. At doon ko napagtanto na walang saysay kung mamamatay lang kaming lahat ngayong gabi. Ngayon ay kailangan ako ng aking mga pinsan na maging matapang. Pinunasan ko na ang luha sa aking mga mata at pisngi at inutusan ko na sila na sumunod sa akin.
Meron kasi akong alam na daan na hindi alam ng mga ito. Ang daan nga ito ay magdadala sa amin sa may kagubatan kung saan maaari kami makapagtago. Hindi naman sila nagdalawang isip pa at agad silang sumunod sa akin. Nagulat nga sila na meron pa palang ganitong daanan sa aming likod bahay. Bago nga kami magpatuloy ay inayos ko muna ang damo upang makasigurado na hindi ito mahahalata ng mga aswang at hindi kami masusundan. Nagpatuloy naman ako sa paglalakad at patuloy na sumusunod sa akin ang aking mga pinsan. Bala ko nga silang dalhin sa treehouse na madalas kong pagtambayan. Mabuti na nga lang ang nag-iwan ako doon ng mga gamit at pagkain. At ngayon ay sa tingin ko ay magiging ligtas kami doon dahil wala namang nakakaalam na may ginawa ko doon na treehouse. Nang makarating na nga kami doon ay halata sa aking mga pinsan ang pagkamangha. Hindi kasi nila inaasahan na may tinatago ako na ganitong lugar. Madalas kasi ako dito na magtigil dahil dito ko nakukuha ang katahimikan. At kapag pagod na ako sa mga nangyayari sa loob ng aming bahay ay pinipili ko na manatili dito. Hindi man ito gaano kalaki pero komportable naman at tahimik. Agad na rin kaming umakyat doon upang makapagpahinga na rin dahil sa dami ng nangyari ngayong araw. Alam ko na napagod ang lahat at nagdadalamhati pa sa mga nagaganap. Ang hiling ko lang ay makaligtas kaming lahat ngayong gabi. At bukas na bukas din ay babalik ako sa bahay upang pumuslit at kumuha ng pagkain at aming mga gamit. At saka namin pag-uusapan ang mga sunod namin na gagawin. At dahil nga sa pagod nila sa pag-iyak ay hindi na nila namalayan na nakatulog na pala sila. Samantalang ako ay nananatili pa rin nagising at nagbabantay sa paligid. Ayoko kasi na mapalagay, lalo na at mga aswang ang aming kalaban. At hindi pa rin mawawala sa aking sarili na isipin na kasalanan ko ang lahat ng nangyari. Napatingin ako sa mga pinsan ko na ngayon ay mahimbing nang natutulog. Walang kaalam-alam sa aking ginagawa. Sigurado ako na kapag nalaman nila ay kakamuhian nila akong lahat. Dahil sa akin ay namatay ang mga matatanda sa aming angkan, pati na rin ang aming mga magulang. Wala na akong ibang sisisihin pa kundi ang aking sarili. Hindi ko na nga lang din namalayan na nakatulog na rin pala ako sa aking pwesto. Nagising na lang ako sa mahinang tapik sa aking braso at nakita ko si Monica na gising na rin at seryoso lang ang kanyang muka. Bakas din sa kanyang muka na tila nag-aalala. Napabuntong hininga na lang ito at itinuro sa akin ang aking pisngi. At nang hawakan ko nga ang aking pisngi ay naramdaman ko ang pagbasa nito. Mukhang pati sa pagtulog ay nagagawa ko pa rin na umiyak dahil nakokonsensya nga ako sa mga nangyayari. Nagulat na lang ako sa sinabi ni Monica. Wala kang kasalanan, Ruben. Alam ko ang mga nangyari at hindi mo to kailangan isisi sa iyong sarili. Ang ating angkan ay matagal ng kalaban ng angkan ng mga Santos at darating din ang araw na ang lahat ay magkakagulo katulad ng nangyari kagabi. Mahinahong saad nito. Hindi naman ako kumibo at naramdaman ko naman ang paggaan ng aking pakiramdam. Sobrang saya ko na malaman na hindi ako sinisisi sa mga nangyayari. Pero matatahimik lang ako kapag napaghiganti na namin ng aming pamilya. At sa pagkakataon na iyon, Mr. Narrator, ay nagbago na ang direksyon ng aking buhay. Handa na akong harapin ang aking kapalaran bilang isang albularyo. Ilang sandali lang ay nakita na namin ang pagsikat ng araw. Nagpaalam na rin ako kay Monica na pansamantala muna akong babalik sa bahay at siya muna ang bahala sa aming mga pinsan. Ayaw pa nga sana niya akong paalisin pero ako na mismo ang nagpumilit. Mauubos na rin kasi ang pagkain na meron ako dito sa aking treehouse at hindi kami mabubuhay sa kakaunting pagkain lamang. At kailangan ko rin kunin ang mga libreta na nasa aking kwarto para mapag-aralan namin ang pagiging isang ganap na albularyo.
at upang mapanatag nga siya ay pinadala niya sa akin ang itak. Nagmamadali na ako na lumabas sa sikreto na daan papunta sa aming bahay. Napatakip na lang ako sa aking ilong dahil sa masangsang na amoy sa paligid. Nagkalat na kasi ang mga bangkay at dugo sa buong paligid. Nilakasan ko na lang ang loob ko at nagpatuloy lang sa paglalakad at nakahinga naman ako ng maluwag nang makita na bukas na ang pinto at madali na lang akong makakapasok sa bahay. Nang makapasok nga ako sa loob ay tumambad pa sa akin ang mas maraming bangkay. Naipikit ko na lang ang aking mata at agad na umiwas ng tingin nang makita ang bangkay ng aking mga magulang. Hindi ako pwedeng maging mahina at magpadala sa aking emosyon dahil marami pa ang umaasa sa akin na makakabalik ako ng buhay. Mabuti na lang talaga at wala nang nagbabantay pa sa lugar na ito. Inakala siguro nila na wala nang ibang nakaligtas sa aming pamilya. Bago pa ako mahuli ay binilisan ko na ang aking kilos at agad na nagtungo sa aking kwarto. Agad akong kumuha ng 2 malaking baga at ang ibang aklat nga ay nilagay ko sa baga. Naglagay na rin ako ng ilang piraso ng damit na maaari namin na magamit. At nang matapos na ako sa aking kwarto ay agad na akong nagtungo sa kusina upang kumuha ng mga pagkain at tubig. At nang mapuno ko nga ang baga ay agad akong umalis. Ngunit bago ako tuluyang makaalis ay napansin ko ang pagbakat ng aking yapak. Kaya agad muna akong tumigil at pinunasan ang suot ko sa aking paa upang masiguro na walang maiiwan na bakas. Nakahinga naman ako ng maluwag. Nang makarating na ako sa kagubatan, siniguro ko rin na maayos ang damo na aming pinagdadaanan upang walang makapansin na dito kami nagtatago. Nang makapagpahinga na ako ay muli ko nang binuhat ang mga malaking baga at naglakad na ako ulit pabalik kung saan ko iniwan ang aking mga pinsan. Napangiti na lang ako nang makita na nasa baba na silang lahat at tila inaabangan ang aking pagbabalik. At sa pagkakataon na yon ay parang may nagawa naman ako na maayos sa aking buhay. Agad nga nila ako sinalubong at tinulungan sa aking mga bitbit na baga. Ang mga babae ko naman na pinsan ay nagmamadali na yumakap sa akin at sinabi na sobra silang nag-aalala. Ngayon ay kami-kami na lang ang mayroon sa isa't isa, kaya hanggat maaari ay kailangan namin na huwag maghiwa-hiwalay upang maprotektahan ng bawat isa. At matapos nga namin na maayos ang aking mga dala ay naghanap naman kami ng ilog upang kami naman ay makaligo. At kung swertihin nga naman, mabilis lang kami nakahanap ng malinis na ilog. Isa-isa na rin kami naligo sa ilog at nilabhan na rin namin ng aming mga ginamit na damit. Habang abala pa ang iba sa pagligo sa ilog ay abala naman ako sa pagbabasa ng mga aklat na naiwan ng aking angkan. At habang tumatagal nga ang aking pagbabasa, ay mas naiintindihan ko na ang dala na panganib ng mga aswang. Meron din sa aklat na ito ang mga paraan kung papaano patayin ang mga aswang. Hanggang sa unti-unti ko nang nagustuhan ang mga trabaho ng isang albularyo. At may iba-iba rin pala na uri ng panggagamot ang mga albularyo. Merong gumagamit ng mga halamang gamot, medalyon at kung ano-ano pang mga bagay. At ang aming pamilya nga ay gumagamit ng medalyon at may dasal na Latin ang isinusunod. At nakita ko rin ito sa mismong libro. Bigla naman akong napatingin sa suot ko na kwintas na ibinigay sa akin ng aking ama. Naisipan ko naman na baka isa itong medalyon at hindi nga ako nagkamali dahil sa mga sumunod na pahina ay makikita ang guhit na katulad ng aking suot na medalyon. Sobrang nakakagulat nga ang aking mga nabasa dahil magiging epektibo lang daw ito. Nakapagdinasalan ng 3:00 ng madaling araw at kung malakas ang paniniwala ng may suot nito. Itinigil ko na muna ang aking pagbabasa nang dumating ang aking mga pinsan. Kailangan na rin kasi namin na magplano kung papaano ang dapat na sunod namin na gagawin. Hindi naman pwede na habang buhay na lang kami na mananatili dito sa kagubatan na ito. At naniniwala ako na darating din ang tamang oras
para harapin namin ang mga aswang o ang pamilya ng Santos. Kahit nakakaramdam ng takot ay kailangan namin itong gawin dahil ito ang nakatakda na mangyari. Ang pamilya namin ay mga albularyo at ang aming trabaho ay iligtas ang mga sibilyan na walang laban sa mga aswang. Pero ano naman ang magagawa namin at lahat kami ay walang mga karanasan pagdating sa mga ganitong bagay. Wala din kami masyadong karanasan o kaalaman sa pakikipaglaban. Natahimik naman ang lahat ng marinig na kailangan namin na makipaglaban sa mga aswang. Alam ko naman na lahat sila ay natatakot dahil kami nga mga bata pa at hindi pa ganap na albularyo. At kahit ako rin naman ay nakakaramdam ng takot, pero kailangan namin na mabuhay at magpatuloy. At magagawa lang namin yun kung matatapos na ang problema ng aming pamilya sa mga aswang. Kahit kailan ay hindi kami matatahimik hanggang nabubuhay pa ang mga aswang. Hindi lang iyon, nais ko rin na may paghiganti ang aking kamag-anak na nagbuwis ng buhay upang kami ay iligtas. At ng araw na iyon ay wala pa kaming ginawa na kahit na ano. Hinayaan ko muna sila na mag-isip. At halata nga sa kanila ang malalim na pag-iisip dahil nakasalalay din sa amin ang kinabukasan ng aming angkan. Napatingin na lang ako sa natitira namin na supply na pagkain at sigurado ako na hindi na ito aabot pa ng halos 1 linggo. At kapag dumating ang oras na iyon ay kailangan na namin maging handa na harapin ang katotohanan na kami ay miyembro ng pamilya ng mga albularyo. At nang sumapit na ang gabi ay pinili nila na magpahinga. Subalit ako ay nagpatuloy lang sa pagbabasa ng mga aklat dahil sabi nga nila ang kaalaman ay isang sandata. Nang masiguro ko naman na tulog na silang lahat ay bumaba na ulit ako upang gawin ang ritual doon sa medalyon na aking hawak. Susubukan ko lang naman kasi kung gagana ang lahat ng ito. Kinakabahan pa nga ako at napalingon sa paligid. Sobrang dilim nga ng paligid at 3:00 pa ng madaling araw. Kaya sino ba naman ang hindi matatakot? Naupo na ako sa damuhan at nagsimula na rin akong basahin ang nakasulat sa mga aklat. Naramdaman ko naman ang malakas na hangin pero hindi pa rin ako tumigil sa pag-usala ng mga salita. Ngunit tila ba wala akong nararamdaman na pagbabago sa medalyon na aking suot. Sa huli ay natapos ko pa rin ang pag-usal ng mga Latin na salita at mas lalo pang lumakas ang hangin sa aking paligid. Nang mga oras na iyon ay nakaramdam na ako ng kaba at nang mapatingin ako sa aking suot na medalyon ay umiilaw ito kaya hindi ko maiwasan na mamangha sa aking nasaksihan. At ilang sandali lang din ay tumigil din ito sa pag-ilaw. Ngunit wala naman akong nararamdaman na pagbabago sa aking sarili. Napasimangot na lang ako at bumalik na lang din sa treehouse upang magpahinga. Naisip ko tuloy na baka may mali akong nagawa o kaya baka may nabigkas ako na hindi tama kaya hindi ito gumana. Wala naman akong nagawa kundi ang magpahinga na lang at wag nang isipin ang tungkol sa medalyon. Kinabukasan naman ay maaga ulit ako na nagising at ewan ko ba kung ano ang pumasok sa aking sarili at bigla na lang ako nagsanay na humawak ng itak. At sa mga oras na iyon, Mr. Narrator, ay naramdaman ko na may kakaiba sa aking sarili. Parang bumilis na ang aking mga galaw kumpara sa dati. Pero hindi ko muna ito pinagtuunan ng pansin at nagpatuloy lang sa pagsasanay. Hanggang sa lumapit na nga sa akin ng aking mga pinsan at pinapanood ako na magsanay. Ang mga ito nga ay hindi maiwasan na mapabilib sa aking husay. Nanibago rin ako dahil ito lang naman ang unang beses na humawak ako ng itak. Nanlaki naman ang mga mata ko at naisip na baka may kinalaman ang suot kong medalyon. At nagulat na lang ako nang bigla akong madulas kaya naisip ko na baka wala naman talagang talab ang medalyon. At pagdating naman ng hapon ay muli kami nag-usap na magpipinsan at nagpasya na sabay-sabay na magsanay na lumaban. Hindi ko nga inaasahan na ako ang kanilang pipiliin na manguna sa aming pagsasanay.
Wala naman akong pagpipilian kaya agad na rin kami nagsanay at masasabi ko nga na mabilis silang lahat na matuto. Natural na ata talaga sa amin ang husay sa pakikipaglaban dahil sa nananalaytay sa dugo namin, ang dugo ng albularyo. Nang sumapit na ang gabi ay nagpahinga muna kami dahil na rin sa nararamdaman naming gutom. At hindi ko akalain na ang mga pinsan ko pa mismo ang nagsabi na handa na sila na magpatuloy sa pagsasanay. Napapangiti na lang ako dahil wala ni isa sa amin ang naiwan at lahat ay mahuhusay. Ngunit kahit na ganoon ay hindi dapat kami magpakampante at manatiling alerto sa oras ng laban. Base kasi sa mga nabasa kong deskripsyon tungkol sa mga aswang, ay sila ay mabilis na kumilos at may kakaiba ring lakas at ang mga nilalang na ito ay kilala rin sa pagiging tuso. Kaya dapat ay mas maging maingat kami at matalino sa mga ito. Ngunit kahit na sabay-sabay kami na magsasanay ay hindi ko pa rin maiwasan na mag-alala. Hindi ko maiwasan na baka may masaktan sa amin o kaya ay may mamatay. Hindi ko na kaya pa na mawalan ng mga mahal sa buhay. Kaya gagawin ko ang lahat para maging ligtas ang aking mga pinsan. Kahit na ako pa mismo ang magbuwis ng sarili kong buhay. At naisipan ko naman na paglabanin ang isa't isa upang maranasan at maramdaman nila na meron silang kalaban, upang sila din ay masanay at mapagana ang kanilang mga isip. At ang ganito ngang paraan ay mas naging epektibo dahil nakikita ko ang kanilang kailangang baguhin at hasain. Samantalang ako naman ay hinarap ko si Monica at masasabi ko na ito ang pinakamahusay sa amin at pinakamabilis na kumilos. Kaya nahirapan ako ng kaunti at hindi inaasahan na masugatan ako nito sa aking balikat. Nagulat kaming lahat sa sunod na nangyari dahil ang sugat sa aking braso ay bigla na lang naghilom. Nanlaki talaga ang aking mata at muli kong sinubukan na sugatan ng aking sarili. Napasigaw na nga lang silang lahat sa aking nagawa at napasinghap kami ng muli na namang itong naghilom. Hindi pa ako tumigil at muli ko pang hiniwa ang aking braso at nagpatuloy lang ito na maghilom. At doon ko nga naikuwento sa kanila ang iniwan sa akin na medalyon ng aking mga magulang. Lahat nga sila ay nagulat dahil wala naman silang maalala na sila ay pinamanahan ng kanilang mga magulang. Natapos na rin ang aming pagsasanay at lahat nga sila ay agad din na nakatulog dahil na rin siguro sa pagod. Ako naman ay nananatili lang nagising at nagbabantay. Habang abala nga ako sa pagbabantay ay napapatitig na lang ako sa medalyon na aking suot. Naisip ko na baka ito na ang sagot sa aming mga problema. Naisip ko na kung ako lang ang nasusunod o susugod sa mga aswang ay hindi malalagay sa panganib ang aking mga pinsan. Napatingin na lang ako sa kanilang gawi habang lahat sila ay nagpapahinga. Napabuntong hininga na lang ako at nag-isip ng malalim. Hindi ko alam kung kaya ko ba talaga na mag-isang harapin ang mga aswang. Pero sa tuwing naiisip ko na maaaring masugatan, masaktan at mamatay ang aking mga pinsan, ay gusto ko na ako na lang ang tumapos ng lahat ng ito. At dumating na nga ako sa desisyon na ako na lang ang humarap sa mga aswang. Pero gagawin ko ito bukas dahil gusto ko muna na makasama pa ang aking mga pinsan. Hindi ko rin naman kasi sigurado kung ano ang maaaring mangyari sa akin kahit na naghihilom ang aking sugat. Maraming mga tanong na tumatakbo sa aking isip. At kung hanggang saan lang ba talaga ang limitasyon ng aking suot na medalyon. At kahit naman gumagaling ang aking sugat, ay nakakaramdam pa rin ako ng sakit sa aking mga sugat na natatamo. Natulog na nga ako at buo na rin ang aking desisyon at wala na rin makakapagpabago pa nito dahil buo na ang loob ko na protektahan ang aking mga pinsan. Sila na lang kasi ang mga taong mahalaga sa aking buhay. Hindi ko hahayaan pa na may mapahamak sa kanila at gagawin ko ang lahat para matalo ang mga aswang. Sa tingin ko rin naman ay hindi na rin sila gaano karami
dahil marami din na napatay ang ibang miyembro ng aming angkan. At sa tingin ko ay ito na ang tamang panahon para sila ang aking harapin. Kung kailan sila ay mahina pa. Dahil sa oras na sila ay muling lumakas, ay mahihirapan na rin kami kahit magtulong-tulong pa kami. Kinabukasan naman ay ako ang pinakamaagang nagising. Naisipan ko rin na ipaghanda sila ng aming makakain. Nagulat pa nga ang mga ito dahil halos palagi akong nahuhuli na magising. Tuwang-tuwa nga sila na makita na ako ang nauna at hindi ko na rin maiwasan na mapangiti. At kahit ano na ang mangyari sa akin ay masaya na ako na magkaroon kami ng pagkakataon na magiging malapit sa isa't isa. At masaya ako na makilala ko pa ang tunay na mga ugali ng aking mga pinsan. Ngayon ay hindi na ako mahihiya pang sabihin na mula ako sa angkan ng mga albularyo. Sigurado matutuwa ang aking mga magulang kapag nakikita nila na nagsasanay kaming lahat bilang isang albularyo. At sana sa pagsapit ng gabi ay matapos ko na ang matagal na hidwaan ng angkan ng mga albularyo at mga aswang. Sabi nga ng iba ay matira na lang ang matibaya at sisiguraduhin ko na sa huli ang magiging tagumpay ay ang aming angkana. Sa pagdating nga ng tamang oras ay agad na akong nag-ayos ng aking sarili. Mahimbing na rin na natutulog ang aking mga pinsana. At bago nga ako tuluyang umalis ay nag-iwan lang ako ng isang sulat para sa kanilang lahat upang kahit na ano ang mangyari sa akin ay hindi nila ako makakalimutan. At nagbilin din ako na gawin nila ang lahat upang mabuhay. Ilang sandali nga lang ay nakarating na ako sa harap ng bahay ng mga Santos, dala ang itak at ang buntot ng pagi. Hindi na ako nagsayang pa ng oras at kinuha ko na ang atensyon ng mga aswang. Ilang sandali nga lang ay naglabasan na ang mga ito at sa kalkula ko ay halos 8 pa ang natitira sa kanilang angkan. Napalunok na lang ako ng laway dahil wala nang urungan pa ito at mukhang nagulat din sila na may natira pa pala sa aming angkan. Mabilis lang ang mga pangyayari at nagbago na rin sila ng kanilang mga anyo. At nang akma na akong susugod sa mga ito ay may tumapik naman sa aking braso. At nagulat ako nang makita ko sa aking likuran ang aking mga pinsan dala ang kanilang mga patalima. Hindi ko alam ang nararamdaman ko ng mga panahon na yon. Subalit mas nanaig sa akin ang pagkakaroon ng lakas ng loob dahil kasama ko sila na lumaban. At sa sobrang bilis na nga ng mga pangyayari dahil nagbunga ang aming pagsasanay, naging madali lang ang aming pagpatay sa mga aswang at kahit isang galos ay wala kaming natamo. Galit na galit ko ngang itinarak ang hawak kong itak sa puso ng natitirang aswang. Nang lumingon naman ako sa aking mga pinsan, ay natapos na rin nila napatayin ang kanilang mga nakaharap na mga aswang. Napangiti na lang kaming lahat at napayakap sa isa't isa dahil nagtagumpay kami na wakasan ang angkan ng mga aswang. Nagulat na nga lang ako na malakas nila akong binatukan at sa huli ay napuno na lang ng tawanan ang buo naming gabi. At dito po natatapos ang kwento. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking kwentong aswang.